Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, shocking to. Nako, asawa ni Cabral kumanta. Nako, buhay pa? Yan, nagtatanong po mga kababayan at eto pa. OMG, President Bongbong Marcos nasuplak ni Sir Ted. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Nako, eto mga karibin natin, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa balita ng Ang Balita Ngayon. Nako, sabi po kasi dito ni Sir Greco Belica, mga kabayan, no? Hindi po siya naniniwala na patay na po si former Yusek Cabral, no? Sabi niya po dito, mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang katawan at mukha ni Yusek Cabral, mahirap maniwalang namatay siya. Alright? Maliban makita natin ang CCTV at autopsy report na nahulog siya ng aksidente. Mahirap maniwalang nagpakamatay o na-aksidente siya. Ang sigurado ay pinatahimik siya dahil maraming nasa kapangyarihan ang makukulong dahil sa kanya. Ano po ang inyong masasabi dyan mga ka-review natin? Parang, di ba? Parang makatotohanan itong sinasabi niya. No? Kasi napakarami po ng... di ba, sa pinangalanan pa lang ni Saldico, mabibigat na mga tao yun. Di ba? At marami pang ibang mga politiko, mga congressman. So, talagang mananganganib ang buhay niya. But sabi naman sa report, aksidente daw mga kaubayan. Okay? Pero kung kayo po ang tatanungin mga karibyo natin, naniniwala po ba kayong nahulog? Nahulog lang si Yusek Cabral? Pumunta lang sila doon para mahulog, mga kaubayan? At kaduda-duda rin yung statement po ng driver, di ba? Binalikan niya matapos ang isang oras. Pwede ka namang dyan ka lang sa tabi niya di ba? Or medyo malayo pero nakikita mo pa rin, di ba? O bakit kailangan mong umalis? Di ba? Pero eto mga kaubayan, kaya nga magdududa kayo di ba? Magdududa kayo. Kasi etong asawa ni Yusek Cabral, mga kaubayan, sabi naman po dito ng mister ni Yusek Cabral, baka nadulas lang. Kasi nag-unwind lang siya. Natahimik nga ako Asawa to sa isyong kinahaharap ng asawa niya ngayon, ang pumasok lang sa isip niya, nadulas yung asawa niya. Nakaupo nga Di ba? May nakita niyo sa dashcam, nakaupo nga yung asawa niyo, hindi nga gumalaw doon Pero nasa gilid naman, paano? Anyway, kung nadulas naman po siya, mga kaubayan, di makikita natin sa autopsy, di ba? Pero bakit what I'm trying to point out, bakit napakakalmado po ng kanyang diba, napakakalmado ng kanyang, although I didn't hear the actual voice, but based on this statement, this sentence na binabasa natin, na baka nadulas lang kasi nag-unwind lang siya diba? Baka sa akin lang yung pagbasa ko lang. Pero sa kayo mga kaubayan, what do you think about this statement of Yusek Cabral husband, May something I don't feel really comfortable about the statement na nadulas lang, nag-unwind lang naman, di ba? Nag-unwind lang kasi siya. So, ang hirap. Ang hirap din mag-speculate, but we are on public opinion, so that is my opinion mga kaubayan. Alright? Ito pa mga kaubayan, lumabas na po ang otopsiya ni Yusek Cabral. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Natukoy na sa autopsy ang sanhi ng pagkamatay
ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong resulta ng autopsy? Just lumabas ng araw ang autopsy report sa labi ni dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Matatandaan natin nung una ay ayaw ng Mr. ni Cabral na ipagpa-autopsy ang bangkay pero nakumbinsi rin siya ng Benguet Police at Soco. Kaninang madaling araw nang isagawa ang autopsy at nasaksayan ito mismo ng asawa ng dating USEC. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Agad daw nilang nakilala ito dahil sa driver at sa larawan sa social media. Nakasuot daw ng pantalon, pink na blouse at naka-flip-flop sneakers daw si Cabral. Wala rin daw itong cellphone o gamit sa katawan ng ihaw nila mula sa bangin. Kinuha na ng specimen ng PNP ang bangkay ni Cabral para sana sa DNA analysis pero hindi na ito ipinatest pa. Samantala, viral ngayon ang selfie na ito ng driver ni Cabral sa Cannon Road. Nakaupo sa concrete barrier si Cabral sa likod ng driver na itinuturing ng person of interest sa kaso. Kaugnay naman ng patuloy na investigasyon, nananawagan ng NBI sa mga motoristang dumaan sa Cannon Road noong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na kung may dashcam footage daw sila ay ipadala ito sa email ng NBI at makipag-ugnayan para makatulong sa investigasyon. Pagtitiyak ng NBI, ituturing nilang confidential lahat ng makukuhang informasyon. Ang hotel naman na sinasabing tinuluyan ni Cabral at driver nito, tumanggi na magbigay ng impormasyon alinsunod sa Privacy Act. Nakipagtulungan naman daw sila sa sinasagawang investigasyon. Jess, sa ngayon, naghain naman search warrant sa Ion Hotel ang PNP para makakuha ng CCTV footage at muling masuri ang kwarto ni Cabral sa hotel. So yan mga kababayan, no? Ano yun, traumatic blunt ang ikinamatay, no, mga kababayan. Tapos, nasyak ako, may selfie pa yung ano, ito, oh. May selfie pa dito yung ano niya. Yung driver niya, mga kababayan, nag-selfie pa. Diba? So, there are some instances na magdududa ka talaga, mga kababayan, pagdating po dito sa driver. Ako, nagdududa na nga rin ako sa asawa kung bakit ganun lang ang naging ano niya, naging reaction, di ba? Okay? Nagdududa na tayo dyan. Pero hanggang duda lang tayo kasi wala naman tayong ebidensya, but still, public opinion is very important, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Samantala, President Bongbong Marcos Jr., nako, nadali ni Sir Ted Filon. Sir Ted Filon, binatikos ang antas ng mga anunsyo ni Marcos Jr. Oo nga, kasi mga kabayan, lately, no, napapansin nyo, siya na mismo ang nagre-report about the corruption, the flood control scam. We don't know bakit ginagawa niya yun, mga kababayan. To gain trust, I don't know kung magkakagain ba yun ng trust, di ba? Sabi pa po niya dito, hindi ako magtataka bukas makalawa kapag wala na ho kayong inaanunsyo, pati po resulta ng loto, sasabihin ng presidente. Di ba? Kasi napakahirap naman kasi talaga, mga kababayan, no? Napakahirap pong maging presidente nang wala kang maipagmamalaki. That's why, even the simplest report, to be report, ay nire-report mo na. Diba? Baka maging proyekto nyo na yan. Diba? The most reporting president of the Philippines. Okay? Ay, bakit hindi kayo maging reporter na lang? Ako po, aray ko po. Oh. Ayan pong naging reaksyon ng veteranong broadcaster na si Ted Filon sa umano'y pagbaba ng antas ng presidential announcement. Kasunod ng personal na anunsyo ng Pangulo tungkol sa SSS Calamity Loan. Kasi nga, mga kababayan, no, tatayo lang siya. Dapat may podium yan eh. Diba? Yung tinatawag na podium ba yun? Diba? Where you can talk. Siya nakatayo lang, may dalang papel. Parang ano lang. Gusto niya kasing maging connected sa taong bayan. Gusto niya maging connected tayo sa isa't isa, mga kabayan. So,
what he's trying to do, mga karibin natin, parang sinisimplehan niya lang. Sa sobrang simple, wala na, naging OA na kasi presidente siya eh. No? How about makita po siya? Yeah? How about? It is not how about. Talagang makikita po siya ng mga ibang world leaders, no? Ba, ganyan pala mag-ano yung ano ng Pilipinas, ha? Ganyan pala mag-report ang presidente ng Pilipinas. Okay? Nakakababa ng morality kumbaga. Ay, that's what I think, no? Mga kaubayan. Malamang ganun din po ang gustong iparating sa atin ni Sir Ted Filon, no? Mababa ang antas ng pag-anunsyo. O kasi dapat may podium kayo, tapos 'di ba? Maganda ang yung pagsasalita. 'Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? Samantala, ito last po natin pag-uusapan mga kababayan. Ito, my wish. Si Yusek Castro, sana hindi po ito matupad. Yung kay Cara David natutupad na, pero itong kay Yusek Castro, wag naman sana. Sabi niya po, ang Christmas wish ko, sana wala ng obstructionist saka destabilizer, hindi kami mawawala, no? Maging maayos ang Pilipinas, magtulong-tulong para sa mga kababayan natin. You know what, Claire Castro? Hindi sa isang demokratikong bansa, kahit kaninong administrasyon, there is always an obstructionist, no? Kasi it is part of a democratic country. Ngayon, kung wawalain mo na yung obstructionist na yan, anong gusto nyo? Diktador. Yung ba ang gusto nyo, Castro? Ay nako, wag nyo po kaming lokohin, di ba? Sinisisi nyo pa yung yung taong, kasi sino bang obstructionist? Taong bayan, di ba? Sinisisi nyo pa ang taong bayan kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Nako po. Kayo ang dapat sisihin. Imbis, di ba? Baliktad ang nangyayari. Itong si Yusek Castro, sinisisi yung mga taong bayan, no, na maiingay dahil hindi daw umuunlad ang Pilipinas. Mali ka, Castro. Kami ang may karapatang manisi sa inyo. Kami ang may karapatang manisi sa inyo kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Kayo ang nasa posisyon. Kayo ang may control. Nako, talagang utak talaga nito. Ang taba-taba mga kababayan, kaso hindi po healthy. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.